Okay, nasabihan ba po kayo na mataas ang cholesterol ninyo, 'di ba? Tapos mareresetahan kayo ng gamot para sa cholesterol. Ngayon ang issue, iinumin ba yung gamot o hindi? Meron po maling paniniwala yung iba na basta mataas ang cholesterol, kailangan uminom agad ng gamot. Bilang internist, bilang cardiologist, kanya-kanyang opinion po yan. Pero kahit yung mga cardiologist naman, karamihan sa kanila, sasabihin sa inyo, bibigyan muna kayo ng 2 months or 8 weeks trial period. Pag hindi ka nakuha sa mga natural remedy, tsaka tayo iinom ng gamot sa cholesterol. Kasi nga, yung pag-inom ng gamot sa cholesterol, pang matagalan eh. Hindi naman pwede 1 buwan ka lang iinom. Usually, 2 years, 3 years, 5 years pa ganun katagal. Okay? So, ano muna yung level ng cholesterol? Gagawin nating shortcut. Okay? Ito yung total cholesterol. Makikita natin yan. Pag less than 200, normal po yan. Okay? 200 milligrams per DL, normal. Pag 200 to 239, borderline high. Dito nagkaka-issue. Yung mga iba kasi, nakikita ko, pag ang cholesterol nila, 210 pa lang. O let's say 210, babae, edad 40 years old. Usually, hindi ko bibigyan ng gamot sa cholesterol yan. 210 lang, konti lang yun eh. Diba? Makukuha pa ng dieta yan. Ako nga, kahit 230, hindi ko pa rin bibigyan eh. Ang maganda, pag lumampas na ng 240, o 2 beses nakunan lampas ng 240, may trial pa. May trial na mga 2 months or 8 weeks ng mga dieta, diet, pampapayat. Pag hindi pa rin bumaba, tsaka lang tayo iinom ng gamot. Kasi nga yung gamot, may pro, may con din. So yan ang total cholesterol na number. Sine-check din natin yung bad cholesterol, itong LDL. Kodigo nga natin, lechon de leche, LDL, bad cholesterol. Yung iba, ayan pag umabot ng 130, sa iba mataas na. Pero sa akin, 130, 131, parang pwede pa yan borderline high. Depende nga sa pasyente. Kung bata naman, healthy naman, di ba? Wala pa namang heart attack, wala pa naman malaking barado sa mga ugat, kahit ganyang kataas, usually hindi natin binibigyan ng gamot. Okay? So, meron mo ng 8-week trial period kasi nga matagalan yung inom ng gamot. Pero syempre, ang final say, ang disclaimer natin, depende pa rin sa doktor ninyo. Pag sinabi ng doktor nyo, inom na agad, kailangan nyo po sundin. Yung sa akin ay payo lang. So, ito yung cholesterol. Ito yung normal cholesterol level. Usually, ganito Ito, bata pa. Ito, tumatanda na. Ito, barado na yung ugat. Okay? Ito, nag-uumpisa na magbara. So, pag tumataas, nandito pa lang, pwede natin subukan ng diet. Maraming komplikasyon ang high cholesterol. Okay? Parang senyales na rin, pero ito, complication na to Pag hinayaan mo mataas ang cholesterol, pwede ka umabot sa high blood kasi sisikip yung daanan sa ugat. Pag na high blood, pwede ka na ma-stroke, ma-heart attack, magkaka-diabetes, higher risk din, at nagbabara yung mga ugat sa kamay, sa paa, pag mataas ang cholesterol. Ito yung binibigay na gamot. Statins. Dati, mahal itong mga statins dati. Nung umpisa ako nag-aaral ng medicine, yung mga atorvastatin, simvastatin, parang 25 pesos, 30 pesos yan dati. Ngayon, maganda, may generic na. So, sa generic, parang mura na lang. Ayaw ko, magkano ba, Doc Lisa? 5 pesos, 10 pesos? Mga ganun na lang kababa. So, hindi na ganun ka-problema yung presyo. Okay lang sa akin yung mga generic, kung simvastatin, atorvastatin. Ang may benefit pa siya, may benefit siya. Ayan papakita ko sa inyo pros and cons ng gamot naman. Kung ito yung barado ng ugat, kita nyo yan, yung dilaw, ang taba. Okay, may konting bara. Pag uminom siya ng ilang taon, usually ilang years taon ng binibilang, yan, nawawala yung bara. Nagpa-flat konti. Okay, so maganda dapat yan. Yung iba ginagawa, kakain ng lechon, tapos ihinom ng gamot sa gabi. Actually, hindi naman effective yung ganun lang. Kasi nga, pang matagalan to Matagalang pagkain ng matataba, stress, pati sigarilyo, nakakabara din.
bago lang magbabara. Ang statin ba pwede inumin? Ano pros and cons? Siyempre, pag heart attack, may diabetes na, mataas talaga cholesterol, parang walang choice, iinom ka na. Nagbara na eh. Sure na yan. Na heart attack na siya, barado na eh. Pero kung batang babae, mga 30s pa lang, wala pa naman nararamdaman, mataas lang, titimbangin natin yung pro and con. Meron din kasi konting side effect ito sa siguro mga 2%, 3% ng tao. Hindi naman marami, pero 2 to 3% pwede tumaas yung liver enzymes. May ilang tao tumataas yung liver enzymes pag ganito. 2 to 3% lang, lalo na kung mataas ang dosis. Meron din tumataas yung blood sugar. Pero konti lang, siguro 2 to 3%, maliit lang naman. So, hindi rin pwede ibigay sa lahat ng tao kasi nga may 2 to 3% na possible magkaroon ng side effect. So, tinitimbang natin. Lalo na yung mga babaeng wala pang menopause. Kasi pag hindi pa menopause ang babae, meron pa silang estrogen. Ang estrogen nakaka-protect sa puso. So, hindi mo pa talaga kailangan ng statin. Kung babae ka, wala namang heart attack, kahit sabihin mo 239 pa ang cholesterol mo, pwede pa. Okay? Pero ito si Doc Lisa, pinapainom ko na yan ng atorvastatin. Paano? Yung cholesterol niya, namana niya, 290. Siya 290. Sobra taas sa kanya. So, kailangan niya ng atorvastatin, mga 10 milligrams. Pero mga 3 times a week lang bigay ko sa kanya, 3 times, 4 times a week, para bumaba lang banda rito konti. Ito lang hinahabol, mga 239. Kasi yung 290, masyado rin mataas. Pero pag dito pa lang numero nyo, 200, 239, pwede pa natin makuha yan sa diet. Okay? Pati triglyceride, halos pareho din naman ang gamutan sa triglyceride. Taba din siya ito. Pag 150, 199, lampas 200. Ang gamutan basically sa triglyceride, diet, and exercise. Exercise nakakababa nito. Mas nag-exercise, mas bababa yung triglyceride. At yung mga taong, ito pa isang clue, yung mga taong mataas ang triglyceride, usually higher risk sila for diabetes. Higher risk for diabetes. Yan ang mga inaaral namin bilang cardiologist. Puro mga trials. Ito po, mukhang napatunayan na talaga to. Senyales ng mataas ang cholesterol, pinakita ko sa inyo yung komplikasyon, di ba? Mga heart attack, ganyan. Usually, late signs na yun Early signs, pwedeng wala ka pa nararamdaman, pwedeng wala nakikita, pwedeng blood test lang mataas. Pero yung iba, kung talagang mataas na yung cholesterol niya, hindi siya nagpapa-blood test, pwede lumabas sa mata, sa balat. Yan, may taong ganyan naglalabasan. High cholesterol yan, taba, lumalabas na sa balat. Santelasma. Yung iba sa mata mismo, lumalabas. Itong kulay puti. Arcosenilis. Lalo na kung wala ka pang 60 years old. Hindi ka pa senior, pero yung puti mo nakabilog na, pwedeng high cholesterol. Santelasma, arcosenilis, eye signs of high cholesterol. Yung iba, nagbabara yung ugat sa mata. Santelasma. Kita sa mukha. Minsan, itong xanthomatosis, sa katawan meron din. Kita nyo, may yellow, may taba. Sa dami ng kinakain ng taba, naglalabasan na yung taba. So, hindi lang fatty liver yan. Hindi lang puso na babalot na taba. Naglalabasan na yung taba sa balat. Paano ba tumataas ang cholesterol natin sa pagkain? Siyempre, puro karne, puro gatas kasi healthy, pero high fat din siya High fat din yan Okay? Ito mga nakakataas ng cholesterol. Sabi ko sa inyo, di ba? 8 weeks or 2 months diet tayo. Ayan, Yan mga biskwit. Yan. Sausage. Hotdog. Langgonisa. Masyadong prito. Mamantika. Butter. Cream. Cheese. Yung mga pastries. Di ba? Tapos, dapat ipasuri natin muna na tama yung blood test. Usually, inuulit yung blood test. Tapos, may 10 hours fasting yun At least, buong gabi, hindi ka muna kakain.
Okay? So, ito muna ang pagkain ng tama, bawas timbang, malaking bagay din. Tapos yung mga high fiber foods, maganda. Yan. Heart healthy diet, exercise, bawas alak, sigarilyo, tulog, bawas stress, bawas legal sigarilyo. Ito yung mga nakakapataas. Lahat ng paborito nyo. Okay? Lahat ng fast food. Kaya paminsan-minsan, hamburger. Paano kasi? Siyempre, oily pa rin eh. Mayonnaise, ito. Kita naman eh, egg yolk. Pwede yung egg white. Egg yolk na pwede siguro mga 3 times in a week. Pero kung sobrang taas, nakakataas din yan. Yung mga high fiber ang nakakababa. Ito, lahat ng gulay. Ito, pechay, repolyo, kangkong, spinach, lahat ng gulay nakakababa. Oatmeal, pinakamaganda oatmeal. Try nyo, 1 cup of oatmeal a day, bababa cholesterol nyo 10%. Oatmeal, proven. Monggo, proven, pampababa. Lahat ng gulay na madadahon, nakakababa. Kangkong, lahat yan. Lahat ng talbos. Yun na nga, sa mga taba ng baboy. Taba ng isda, pwede. Huwag lang masyadong prito, okay din yan. Itong mga iba, mani na walang asin, okay din yan. Apple, ito, mga prutas pwede naman eh. Huwag lang masyadong matatamis, like yung mangga, grapes, minsan nakakataba din. Ito, strawberry, avocado, pwede yan. Ito, isda, bangus. So, lahat yan, exercise, dapat. Subukan yung natural na paraan. Yung iba, umiinom ng fish oil supplement. May tulong konti. Actually, may ilang pag-aaral na nakakabawas ng mga 10% ang fish oil supplement sa galing kasi sa isda eh, sa triglyceride and cholesterol. So 2 months trial muna tayo. Okay? So pag nakuha ng 2 months trial tapos bumaba na 'yung numero nyo, di maayos na, okay na kayo, di ba? Ituloy-tuloy nyo na lang. Lalo na 'yung pampapayat, di ba? Kasi nakuha nyo ng natural na paraan. Pero pag di nakuha, syempre, iinom tayo ng gamot. At medyo pang matagalan yun. Usually, at least 1 year, 2 years. Yung iba nga, up to 5 years, babantayan pa yung atay nyo. Pero pag nireseta ng doktor, syempre, kung maraming masasarap na pagkain, hindi talaga maiiwasan. So, yung tinuro ko po sa inyo, shortcut na paraan. Yung numero, pinakita ko niya shortcut na paraan. Pero kami mga cardiologists, marami pang mga malalalim na inaaral. Meron pa kaming moderate risk, high risk. Kino-compute pa, ilang chance mga heart attack in 10 years. Ayan, mataas ba? Kung ano yung numero? Marami pa mga style. Pero para sa atin, complicated pa to. Yung sinabi ko, tatama na rin yun eh. Basta wala pang komplikasyon, basta may heart attack and stroke, usually maintain na sa statin. No choice na tayo. Pero kung wala pa naman, tingin ko makukuha pa dito sa mga natural remedies natin. Salamat po.